Sa likod ng kanyang ngiti sa telebisyon at lakas ng loob sa harap ng kamera, sino mag-aakalang may matinding unos na tahimik na kinakaharap ang TV personality na si Cheska Liton, ang pagkikipaglaban niya sa sakit na breast cancer. The Philippine Showbiz List presents Cheska Liton's Breast Cancer Journey. Cheska diagnosed with breast cancer. Sa loob ng halos 3 buwan ay pinili ni Cheska Liton na panatilihing pribado ang kanyang karamdaman hanggang sa publiko niya ito. Sa pamamagitan ng Instagram post noong March 30, 2025, inamin ni Cheska ang pagsasailalim niya sa chemotherapy dahil sa breast cancer. Kalakip nito ang isang maikling video na naglalaman ng mga larawan sa kanyang cancer journey. Ayon kay Cheska, na-diagnose siyang may breast cancer noong Disyembre at tinawag niya pa itong one last surprise para sa 2024. Naging mabilis at magulong araw ang takbo ng mga pangyayari noong buwang yun, kung saan ay nariyan ang sunod-sunod na mga tests at konsultasyon hanggang sa tuluyang makumpirma ng biopsy na siya ay may cancer. Aminado si Cheska na hindi niya agad na proseso ang lahat ng emosyon sa halip, agad siyang nag-shift sa mindset na act now, feel later mode. Kaya naman agad raw siyang sumailalim sa mastectomy noong January 2025 na sinamahan na rin ng reconstructive surgery. Nang sumapit ang Marso, sinimulan niya ang chemotherapy at dito na raw naramdaman ni Cheska ang mga pisikal na epekto ng sakit katulad ng panghihina, pagbabago sa itsura at ang unti-unting pagkalagas na kanyang buhok. Sa kabila nito, ipinagpatuloy raw ni Cheska ang kanyang buhay sa normal na pamamaraan. Likas daw kasing matigas ang kanyang ulo. Ayon pa kay Cheska, naisa na niyang itago ang kanyang sakit, ngunit malalaman din daw ito ng mga tao kapag nagsimula ng malagas ang kanyang buhok. Kwento niya, tinangkap niyang mag-pixie cut upang pagaanin ang epekto ng pagkalagas ng buhok, pero tumagal lamang itong 2 linggo at kalahati bago tuluyang nangalbo ang kanyang anit. Dahil dito, pinili na lamang niyang ahitin ito ng buo. May nakahanda naman daw siyang wig para sa mga trabaho at unti-unti nadaragdagan ang kanyang koleksyon ng scarves at turbans na ginagamit niya sa araw-araw. Sa halip na pagtakpan ang sakit, pinili raw niya na yakapin ito, hindi bilang kahinaan, kundi bilang katatagan. Sinabi ni Cheska na nag-post siya para magpaabot ng pasasalamat sa kanyang support system kasama ng mga kamag-anak at kaibigan. Simula raw nang malaman ng mga ito ang kanyang kondisyon, hindi sila nagdamot ng oras para samahan siya. Ayon kay Cheska, ang kanyang kwento ay malayo pa sa katapusan. Marami pa raw siyang nais gawin sa buhay, may mga lugar pa siyang gustong marating, mga bundok na gustong akyatin, at pagmamahal na nais ipagkaloob sa iba. Nilinaw din ni Cheska na ang kanyang pag-amin na hindi para kaawaan. Bagkos ito isang paalala sa lahat na mahalagang makinig sa katawan, huwag baliwalain ang mga sintomas, at huwag matakot humarap sa katotohanan. Mas maiging nga raw ang magpa-check up dahil early detection is key. Cheska completes chemotherapy sessions. Matapos ang 6 na titinding chemotherapy sessions, hindi maitago ni Cheska ang kanyang tuwa at ginhawa. Noong June 27, 2025 sa kanyang Instagram story, una niyang ibinalita na tapos na kanyang chemotherapy sessions. Dito ibinahagi ni Cheska ang kanyang larawan habang nakaupo sa isang hospital bed. Makikitang kalbo na rin ang TV host at umaasa siyang matapos na ang kanyang pagkikipaglaban sa cancer. Sabi ni Cheska, Chemo 6-6, the last one, and I hope I never have to deal with cancer ever again. God is good, always, and hello, yes, this is me, Bald. Ibinahagi rin ni Cheska na naging katulong niya sa paglaban sa sakit ang kumot na nilagyan ng mga mukha ng kanyang mga alagang aso at pusa mula noon hanggang ngayon. At para sa pinakabagong update sa kanyang sakit, noong June 29 sa kanyang Instagram account, ibinahagi ni Cheska ang kanyang damdamin ukol sa buong karanasan niya sa laban kontra breast cancer, kung saan natapos na rin niya ang kanyang ika-6 at huling chemotherapy cycle. Kasama sa kanyang post ng ilang video clips, nagpapakita ng kanyang karanasan sa ospital, mula sa pag-aalaga sa kanyang mga medical staff hanggang sa isang simpleng mini-graduation ceremony na isinagawa bilang paggunita sa pagtatapos ng bahagi ng kanyang cancer treatment. Sa mensahe, ipinagpapasalamat ni Cheska na kaagad siyang kumilos upang mapigilan ang pagkalat ng cancer sa ibang bahagi ng kanyang katawan. Isinalaysay niya kung paanong sunod-sunod ang mga pangyayari mula sa pagkatuklas ng bukol hanggang sa diagnosis, operasyon at chemotherapy, at sa bawat yugto, pinili niyang kumilos agad bago damihin ang bigat ng sitwasyon. Ngunit matapos ang 6 na cycle ng chemotherapy, inamin niyang dumating na ang panahong hindi na niya kayang itago ang kanyang emosyon. Ramdam niya raw na parang ilang buwan siyang hindi nakahinga ng maayos, pilit na pinapatatag ang sarili dahil kailangan pang tapusin ang gamutan. Ayon kay Cheska, habang papalapit ang huling chemo session, unti-unti na siyang nawawasak sa loob. At nang matapos ito, doon lamang daw niya tunay na naramdaman ang paghinga at pagluwag ng dibdib, ang pakiramdam na pwede na siyang bumitaw saglit at maramdaman ang lahat ng kanyang pinagdaanan. Subalit, hindi pa dito nagtatapos ang kanyang laban. Inihayag ni Cheska na siya ay magsisimula sa pagsailalim ng hormonal treatments sa susunod na buwan na sasamahan ng mga karagdagang pagsusuri at gamot sa loob ng 5 taon. Umaasa siyang pagkatapos nito, tuluyan na siyang maidideklarang
in remission o ganap na gumaling mula sa cancer. Sa kabila ng lahat, sinabi ni Cheska na pinili niyang ipagdiwang ang panalo, gaano man ito kaliit o kalaki. Ipinagdiwang din niya ang lahat ng taong naging bahagi ng kanyang paglalakbay mula sa pamilya at kaibigan, mga hindi inaasahang suporta, hanggang sa mga estrangherong nagbabahagi ng sariling kwento, panalangin at inspirasyon. Pinasalamatan niya ang kanyang mga doktor at nurse na buong husay siyang inalagaan. Malaki rin ang pasasalamat ni Cheska sa kanyang strong support system sa asawang si Ty Calaw na roon sa kanyang chemotherapy graduation. Ngunit higit sa lahat, buong pusong ipinagpapasalamat ni Cheska ang Diyos na anyay siyang umakay sa kanya sa gitna ng lahat ng hirap. Inamin din niya na siya ay emosyonal at maaaring maging weepy mess sa mga susunod na araw dahil bukas na ang mga damdamin at hindi pa niya alam kung kailan ito tuluyang tatahimik. Sa pagtatapos ng kanyang mensahe, muling pinasalamatan ni Cheska ang lahat na nagpadama ng pagmamahal at suporta. Bagamat hindi pa tapos ang laban, patuloy daw siyang lalakad pasulong, may pananampalataya at buong paniniwalang God is good always. Ano ang masasabi mo sa video na ito? Mag-like o mag-react at huwag mahiyang mag-comment. For our YouTube viewers, huwag kalimutan mag-subscribe at i-hit ang notification button. At para sa aming Facebook viewers, mag-like at follow sa aming Facebook page para updated ka sa mga showbiz chika. Thanks for watching!